Abangan! Batanggap po, News Radio, Medya ng Usapang Bayan, po, News Radio, Anthony Bayero, Usapang Bayan, Cortez at David Bayero, para malaman ang mga kaganap sa lungsod ng Olongapo, ang mga kaganap sa lungsod ng Olongapo, sa DWHL News Radio, Usapang Bayan, Batanggap po, News Radio, sa DWHL 756, sa DWHL 756. At ako naman si David Bayero at ito ang Batanggap po naman si David Bayero at Usapang Bayan News Radio at Usapang Bayan. Good morning sa lahat ng mga nakikinig sa palengke, mga nakikinig sa vendors, mga nakikinig sa palengke, mga tahanan, sa kanila nila mga opisina at DWHL 756, pilang DWHL 756. Narito naman ang balita ang hatid sa inyo ng Batanggap po. Narito naman ang balita ang hatid sa inyo ng Batanggap po News Radio. Absent yung kaklase natin, absent yung kaklase natin. Tingnan natin next week si Kagawad Jong, no, para wala pa yata. Tayo ngayon, So, nasa abroad yata siguro makakapiling natin next week si Kagawad Jong, no, para wala pa yata. Wala pa ba? Kasama abroad yata si Kagawad Jong dahil Udo. Kaya lang, alam ko dahil dun sa exchange student ng Virginia Beach. Before that, siyempre meron pa sinamahan niya at Summer Active City. Isa na yan. Para may mga kasama yung mga exchange student natin. March 28 na sa may yung ating Kalye Kasiyahan. Every ano yan, Thursday night sa may kahaba. Ang sa March 28, yung alam naman natin, celebration ito. Ano ba ba yung DJ Kahudo? Magkakaroon sa alam ko meron din siyang sa may staging Eagle Bay, no? Dito ng mga magkakaroon sila ng mga para sa mga kababaihan natin. Siyempre meron tayong mga para sa Kalye Kasiyahan, meron pang summer activities, mga stalls na available sa city. Isa na yan sino may mga kick-off natin sa Kalye Kasiyahan sa March 28 yan. Sa March 28 4 Inc. opisina ng Kalye Kasiyahan every ano yan, every Friday and Saturday night sa may also ba na magsaysay, no? Ang para sa activities din sa March 28 yung Women's Night Liga kama natin. Ito ang ongoing celebration, ito may buwan na shooting dyan sa may iyak na bato. Ano yan? Hindi yan ano, pinigulan. Magkakaroon sila ng live firearms. May fun shoot. Punta na kayo doon sa may staging area, doon sa malapit sa may Tropical Bay, no? Dito, mag-award sila ng mga Batanggap po News, Batanggap po presentation tuwing araw ng Biyernes sa mga malalaking LED natin screen sa may tapat ng kababaihan natin sa may RM Mall, no? At siyempre, para sa Kalye Kasiyahan, meron pang information connection stalls na available kung sino may mga balak tuwing Biyernes. Mag-punta po sa stall sa may Kalye Kasiyahan. Bisita natin ngayon dahil liliwanagan tayo, no? Kung ano ang special event na nangyayari sa bagong City Hall. At kung ano pa ang tanong nyo lang doon kung saan at magandang umaga siguro sa nila kayo lahat ng nakikinig ngayon. And also, no? So isang para sa magandang activities din ng summer, balitaktakan to. Meron sa pinaka-sponsored ng Liga ng mga Barangay headed by Kap Randy Siongson. Ito ang ongoing fun shoot, no? Para sa mga ano yung bigyan mo kami shooting dyan, may opener or update. Punta kayo sa may Biyak na Bato, shooting SBFC. Ano yan? Hindi yan shooting ng pelikula. Ito ay mga live firearms. Paraan na lumalapit. May fun shoot sila ngayon doon. So, punta na kayo doon sa may Biyak na Bato firing range sa may Subic Bay Freeport Zone at hanapin nyo lang doon si Kap Randy Siongson. Ng James L. Yan. Si po, ayan. So, let's do recap natin sa balitang hatid sa inyo ng Batanggap po News Radio. Right. So, ang dahil pa ay News Radio, Usapang Bayan, tuwing Biyernes, sa DWHL 756. Naturang hospital. Okay, yan ang balitang hatid sa inyo ng Batanggap po News TV. Alam nyo, itong Batanggap po News TV, mapapanood yan tuwing araw ng Biyernes sa malalaking LED natin screen at sa may Subic Ads, sa may tapat ng SM, at sa may RM Mall, no? Sa bilawang ulo ng Magsaysay. At syempre, mapapanood din yan sa Freeport Cable at sa Facebook account ng Information Connection o ng Public Affairs Office. At mapapakinggan yan every Friday. Dito yan sa DWHR App Radio tuwing Biyernes.
Sabi ay At syempre, Sino ba ang bisita natin ngayon? hindi magiging ayan, hindi tayo syempre magiging. napaka-espesyal Lahat ang po, even bisita yung natin mga ngayon pumapasok dahil po ngayon, lahat po, maniliwanagan tayo no, unang sa policy mga or order of sa kung James ano L. ang Gordon mga sa nangyayari at pasyente. alam mo bagong nangyayari. Kung ano pa ang mangyayari kahit na siyempre sa ikaw, sa ating pagpasok mo may sa ating hospital leasing yan sa Essential kasama part natin of ngayon ang ating guest si Mabus na po kaagad Dr. yung mga- Jewel Manuel ang hospital ating yan, hospital alam pinakawakong naman natin na doktor sa meron James. tayong medyo kakulangan ang hospital administrator ng James L. Gordon ano ba yung mga Memorial Hospital. Good morning po Magandang Doc. magandang umaga sa iyo, Dave, Tony. At magandang umaga rin sa kasalukuyan nakikinig ngayon sa Gordon. Ayan. So isang magandang Tawag na po namin Jura. Ay medyo nasira na po yun. pa natin sa dahil Pero po, syempre very due the isa sa weapon po, pinakamalaking part ng ating city is yung ating kaya po, hospital malaking dahil x-ray syempre doon. Meron po yung kasi mga na may usap. sakit nating mga Ang kababayan ginagawa, at mga nangangailangan meron nating na mga po kababayan tungkol sa kanilang mga health, pwede sa talagang tagal na dyan po ng talaga panahon dumidiretso Gordon sa ay ating hindi nakaka-medical James L. equipment na bago Gordon po ay Memorial ikakapit Hospital. natin yung So, bago natin Doc, brand new ano yung mga- so ang tatak po ng bigyan mo ako. brand binid po ito Eye opener November or ang update sa ating only cost hospital ngayon. ang hospital po natin ngayon ay sa isang ganito maganda po ngayon na katuit po na sa James L. Pag kinakausap natin yung ay hindi kundi bumababa ang mangyayari ngayon sa James L. yung mga kababayan. Alam mo, testingin natin. Po, ito na lahat ay nasisiyan or the main reason isang napakagandang balita no, yung isang x-ray kulang ng po naval tayo sa base. pondo. At least magkakaroon ng kahit ganun sa po ay militar, gumagawa po kami ng yung paraan ating, ano, sa para sa ikabubuti at lahat po na lumalapit. ating Hindi lang po mga tinulungan ay gumagana naman. Kasama na rin po dito yung mga tiga-Zambales at Bataan na bibigyan natin ng brand servisyo. Na rin po kasi yung umupo po kami dyan, hindi lang aking assumption po last July. Ang una po pong tinutukan dyan na mayor niyan, let's prioritize lang staff ng James. Kanamin dyan, kasi po ang James Gordon Ray noon, kailangan po sa po kami dyan ang importansya sa akin dyan ay the main reason na sinasabi ko nila sa akin. Kung ano talaga tension ng hospital. Ang ginawa po natin dito ay tulad nga po ng sinasabi ko sa kanila, ang galing, ang babaguhin natin dito sa James Gordon sa mga sistema. Number one na po doon ay merong so OP dahil po doon ang una natin ginawa sa naglagay mga nag-call in tayo dami kong naririnig tong values. index card na Yung yun. pag-upo po namin ay tinanggal para po doon ay maintindihan po nila kung ano talaga ang kanilang role po bilang gagawa magbayad. Namin ito na very para po ma-afford para pati nga yung mga ugali nila toilet na James noon ligit na sa kanila dahil sa habang sa panahon natin Wala na rin. ito naman po ay very successful. And then yung Ang mga ginawa po namin ay CR. lahat po ay order noon. Nakita ko po ito sa mandatory for all the employees of James L. Gordon to attend that. After po noon, nag-packet po nila ng mali. It is being appreciated by Mr. Fresio Corio. So maraming salamat po ating sa main reason na nagawa niya po ito po kasi naman po ay past na. Kaso po ang nangyari Gordon ay Mag-notice na iba ko yung na rin yan even sa mga kahit po alam na sa po mga na kuminsan po ay nagkukulang comments price ng mga ibang tao. dahil Kasi po before syudad. Pero po, ang pinakamaganda po nito, Gordon po ay isa po sa talagang Alam ko kasi ang unang halos marching lahat order po ni Mayor ng dyan donasyon yung smile. ay order. dito po. Smile Oo, yan. Oo, yung bumisita nga po dyan si Mayor, Meron kasi ang una niya pong sinabi ay ano ba yung kahit salat tayo sa gamit dito sa James. Ito po yung hindi magiging dahilan nito para hindi tayong ngingiti. So, ang lahat po inubliga ko po, even yung mga pumapasok po ngayon, lahat po na ang unang policy or order of the day may bayad sa James L. Gordon ay ngumiti sa pasyente. Alam mo, Ang ginawa po natin dito, masarap na feeling yan eh. meron Na siyang kahit na syempre ikaw, hospital niya, pagpasok mo may sakit ka, di ba, masama yung pakiramdam mo, di ba? pag May nararamdaman ka. Pero pagpasok mo, nakangiti yung mga sumasalubong sa'yo. So, pleasing yan sa magaang sa pakiramdam. magaang sa po yan. pakiramdam. Yung po ay isa po sa essential part. Hindi lang po natin treatment or healing. Pagngiti pa lang po para at least ma-boost na role ng moral ng peace. Punta po kayo ngayon sa James. Yung sa
Ating hospital, alam naman natin na meron tayong medyo kakulangan din sa gamit. Ano yung mga, ano ba yung mga naidagdag na natin na gamit simula nung Pangulong Pinagap po ni Mayor po ito. Kinaklase yung sa gamit po ay ang nadagdag na po yung mga madadagdag ang usually meron po ngayon po na madadagdag po na isang malaking medical equipment. Ito po yung X-ray. Po ay walang sistema po. Saka kung sino po yan po, may dalawang X-ray po ngayon na ginawa po ang isa po ay yung minanap pa po natin sa yung naval base. Ang tawag nga po namin Jurassic. Ngayon po ay medyo nasira na po yun. Kami nga pa natin sa naval base, talagang matagal na. Matagal na po. Pero po, very durable. Kaya lang po, because of the wear and tear, nasira na po ngayon. Bumigay na 2 weeks ago. Automatic. Kaya po, bago meron pa rin po tayong isang malaking X-ray doon na hindi po nag-sweldo. For the main reason po na mukhang meron po kasing usapin po sa X-ray. Ang ginagawa po namin ngayon ay po ng 1,000 nagpabid po kami. Meron na po automatic nanalo na bidder. 25% sa tagal na po ng panahon na ang James Gordon ay hindi nakakatanggap ng medical equipment na bago. Come next week po ay ikakabit na po at i-install na po natin yung bago nating brand new na Shimadzu ang tatak po ng X-ray. Brand new po ito at pinili po ito last November. Ang nanalo po rito only cost mga 6.3 million. Ito po 6.3 million po ay tapang tama po lang po ang presyo ito sa isang ganitong So wala pang overpricing? Wala po. We see to it po na sa James L. Gordon po ngayon, pag kinakausap po ito ng mga supplier, ay hindi po ito sa presyo. Kaya nila bumababa. Ganun na po nangyayari ngayon sa James L. Baka gusto mo ikaw maunang magpa-x-ray. Pwede. Alam mo, testingin natin. I-ribbon cut po ito ni Mayor sometime po next week or the week after next week. Isang napakagandang balita yan, no? Dahil isipin mo naman, no? Yung isang X-ray machine natin noon, panahon pa ng naval base, napakatagal na nun. So ngayon, at least magkakaroon ng bagong kumbaga sa militar, magkakaroon ng bagong arsenal ang ating hospital para sa ikabubuti at pinagaganda ng kalusugan. Anything na kailangan ating mamamayan. Yung ating CT scan, yung CT scan po natin ngayon ay gumagana. Ngayon, ito na kaya lang po, medyo nag-enroll po, hindi na rin full health. Pag po ito na point of po ito, ganun po nag-avail nyo lang po yung brand new. Ngayon, basta mamamaya na rin po kasi palitan yun. For the main reason na hindi na po makakaya na magpasensyodan sa libre na kasi masyadong nagiging blurred. So, ang kaya na lang po CT scan nun ay mga extremities at saka ito po katawan. Nag-usap na rin po kami ni Mayor nga. Ang sabi niya po, let's prioritize lang. Cheese Tangapo News Radio hosted ang Cortez at David Pagmating po kasi sa punto sa DW6 ay walang X-ray sa pangbayan sa DWHL. So, Abangan pumasok po kami dyan ang marching order News po ni Radio Mayor po sa akin dyan ay Antes at ibalik natin mga kaganapan sa DWH. Nagbabalik tayo sa intention ng hospital talaga para sa sige. So ang ginawa po namin dyan, number one, actually yung ibang mga ay katanungan tinanggal po namin sa siguro kanyang sa direksyon. Ito po talaga ang number one niya dyan, ay tanggalin lahat ng fees dyan na hindi kailangan o nagpapahirap sa mga mamayan na walang po. Number one na po doon yung dati po kasi ay meron mga ER fees at saka OPD fees. Ano po ito? Ito po yung sinasabi nila na bayad dahil tuntunin sa mga kaya lang po yan may mga index cards. Ang dami kong naririnig tungkol dyan dati sa mga index card na yun na kailangan bayan. Opo, yung pag-upo namin ay tinanggal ko ito. Tinanggal namin mga agad to. So ngayon po sa James L. Gordon, wala pong bayad po ang konsulta sa OPD at saka po sa ER. Basta po konsulta. Yung mga incidentals po katulad ng mga gagamitin
kailangan po At least magbayad. maki- Kaya lang po, makisabi mo ginawa sa po sila namin sa ito na very, very minimal para po ma-afford. Bigyan ka ng Pangalawa po ito, klaseng, pati nga po yung na responsable naman tayo sa pag Huwag naman abusuhin. Huwag naman abusuhin. Sir Neil, kubeta siguro o nasa toilet sa sabihin James naman, L. Gordon ay may bayad. Noon, Grabe naman. Opo. Nawiwi ka na lang. may bayad po pa. na 10 piso. Napayagan So ang tayo ginawa sa po paggamit natin nito. po dyan, ay tinanggal po rin natin. So wala na rin sa mga kababayan natin dyan. Una, wala nang bayad yung mga ating free consultation na, no? And then yung mga amenities na Yes, katulad po ng sa CR, James wala L. nang bayad. Gordon po Sige, kasi go ahead. po ay bago po ay pinalakas na rin po natin yung ating laboratorio, hindi po napag-usap po ako sa mga suppliers na nakapaya po yan. Ngayon po, yung ginawa ko po ay nakiusap po ako na babaan ang ginawa kanilang mga presyo for the main reason na hindi na po tayo naman nung tumatanggap ng kahit pulmobil dyan. Kami, may nangyari ginawa po natin nila ng malaki. Po kasi, ngayon po may bibili na lang po ng mga nasa 300% na yan po. Sa ganun din, presyo po sa laboratorio, saka sa x-ray, hindi po katulad dati. Po natin, 20% depende po. So, the main reason na alam na po natin kung bakit gano'n po kasi. Huwag na natin pag-usapan yun. Oo po, yun naman po ay pricing. Tapos na yun, tapos na. Basta po ang nangyari po ngayon sa James L. Gordon ay pinipilit po namin na affordable mag-iba yung competitive po sa pulisyo ikukumpara ng private. Alam mo po, yun po ang ating ginawa. Minsan po ay nakukulang po kami po ng supplies. Regulated na Dahil yung po mga cash trap po talaga. Ang tulong ito ng internet, papasalamat na po kay syudad. Pero po, ang lagi pong pinakamaganda po nito ay ang James L. Gordon po ay isa po sa mga inaalagaan po talaga ngayon. Nagpapasalamat po libre ang kami. emergency. Halos lahat po ng pag meron po siyang nakuwang donasyon na malaking pera ay dito niya po, katulad nga po ng sinabi ko, ilang servisyo para po ma-improve po na sa patient charges sa at saka po sa outdoor mga Meron kasi ako gamit po nabasa natin kanina. na may rito, Parang libre na afford na po yung natin ma-sustain Ano ba yung- pangangailangan. kasi, siyempre, Kaya lang po technical talaga ang term singil eh. Ano po ba yung natin parang in layman kasi term, po na usapang kanto? tali ay yung clinical abstract po ito po yung ginagawa po ito ng mga doktor na po sa patient po ang kunwari may sakit para po malaman kung ano talaga yung itsura ito po ay po ang binaba yung po yung clinical abstract. Usually po ito ginagamit po ito kung hihingi po tayo ng Hermoso. tulong Ang isang pasyente kung PCSO. wala naman Ito po ang isa sa mga like yung, requirement para po makita naman po yung ng nakaraan, PCSO kung ano wala yata talaga ba itong ang ginawa sa kailangan kanya, kung po mga sa po sila ng malaki. May bayad po ito. Lalo na po ay binabayad po ito. Tsaka yung kanina na kung hindi po ako nagkakamali is magpapaklasos hanggang sa isang daan. regulated din pati yung mga Opo. natin. Paano nga pala, Doc? Ang ginawa po natin dito, Mel, ah, may pambayad meron po ng- tayong ginawang mga exemptions dito. Hindi na pwede ako na po ang number one. At pag ikaw po ay nasa ward, may dispense, hindi ko mabigay yung kanilang basura po yung hindi po sina na wala bilinan po ni Mayor. Pero, Pag nasa ward, isang yung promissory po yan malamang po fine. Naalaw lang po yung promissory pera. Pero po sa kakayahan, para po po ito. O, nakita po nila. So binigyan po namin ng malaking bigay na kwento po sa po na private patients. Sa main reason po ito sa be private mga pasyente na kawawa na bigay na natin. Hindi lang private na yun. Sa mga po natin yung pero po wala talaga yung sinslano ng program. Isa po ito sa mga pinalakas ko po. kaya Arnie, ano rin siya, may byward. Ayan, Role sabi ng lang nila ating niya na basta sa ward. social service. Wala na sa balik. Kung makikita niyo po, depende po sa classic minimal na lang na po. Again, basta nasa ward ka, Magbabayad on po sinabi kayo. ng mga classification, yung diskwento na basta nasa ward ka. Pero pag nagpa-private ka, pre, siguro naman kaya ang mga natin ito, ay talagang may kaya, pre. Ma-classify po ang tulong mo rin, makatulong ka pa sa mga babayan. Ito po ay alituntunin po sa mutation natin ang isa ay alituntunin po ng indigency. Meron pa tayong isang dito galing, no? Daw po ng mga nare-regulate. Ano po ito? Kina-classify po natin. Sa paniningil, usap-usap na rin po kami po Class C sa kanila and Class D na medyo ba. Ang Class A po kasi at saka Class B, ito po yung mga mamamayan na may kakayahan talaga. Proses paniningbayan. Usually po ay na-desisyon ito pong Class A sa Class B. Relative value ay na-admit procedure. Meron pong kaibat. Yan po ang ating sinusunod. Dati po kasi yung mga nasa wire, yung mga subject class natin is to try to be all. Lalo na po ay walang sistema po ang May mga pagbibigay po ganito ng pa rin discount mga dyan.
Kung sino po ang nakita, mga pasyente o napupusuan nila kita ko naman or hindi na po sumobra hindi po ngayon po ang ginawa po natin very professional po ngayon at institutionalize po na sila magbigay ng opisina. Pag nakita niyo po madalas po kayo, wala po po yun at tinanggal mo yung mga windows, ako yung pinag-uusapan po na po ang pintuan ng opisina, hindi po magiging subject lalo na sa mga professional. Ang daming mga Opo, pagbigay ng discount at pare-parehas. senior citizen, Opo, diabetic, katulad po nito. daw siya. Ang klase po Kaya kasi ay generic ito na- po yung mga minimum wage Kaya earner. lang, Classify po namin dahilan niya naman kung bakit. Ano Kasi po yun? hindi na siya Pag makabalik. meron po yan, C1, C2, C3. Yung C1 po, ito po yung nakakatusa po yung sweldo ng 3,000, hindi na po natin so, pag pumunta po yan sa James L. po kasi sa automatic po na meron silang diskwento na 25%. Like for example po, 75% na nabibigyan kanila, 20% persons with disability. Yung C2 naman po, percentage po ang kanilang sweldo. Kailangan po sila po sila. So ano po, pag pumasok, pag kayo po ay na-classify ng C2, pag nagkakaroon po na ng diskwento po ay 50 natatalo rin po. 50% kagad. Sila po, 50% na lang po yung nababayaran ng ID. Pag kinlasify po kayo as mabigay po sa kayo po yung sumasahod na 1,700 a month pababa. Kailangan para siya automatic po na meron po kayong 75% discount. 25% na lang po. 25% na nakakalababayaran. Bago po, classify ulit tayo. meron Hindi pa kaagad rin po. Opo, at let me update. Yan kung bago po, minsan meron pa kami. Kasi pag nabigyan ka na ng DEO na magkaroon ng, bago meron po tayong tinatawag na requirement din. Ito po yung 100% ng po. Kailangan po na rest of wala, namimina po yun. Kaya po ngayon na po, kailangan po ay dalawang. Siyempre po, sa ganito po, at kung bilehiyo, meron din po, di naman po mahirap yung pinapagawa. Pero po kung minsan po ay pinapayagan na lang po ng system. So, ang gusto ko sa ating mga sistema, kasi may proseso na ito. At hindi naman po sila bibigyan. Katulad nga po na sinasabi kayo, kaakibat ng mga requirements, pag pumasok po sila sa amin, they have to do is just 100% po makakaroon ma-avail nila yun. Kaya lang po, yung discount na gusto nila, baka hindi natin mabigay. Kasi nga po, meron na po tayo talagang classification na kailangan natin. Pwede rin po na po nito ay siguro mas maganda dyan nayan sa mga ngayon sa City Health Department. kababayan natin na Ngayon, nangingi ng head po na muna ba sila si sa Dr. Babata po po best friend para mas maklasify po sila. mas marami po ngayon ay masyadong malipot tayo rin mas malapit po kasi health center ang isa po po may ihahabol rin po ni Dr. Bustamante ang number 1 direktiba para wala pong kapaluran yan always pasyente natin na Yan, no, private o kababayan natin na kukuha natin pero may mapaproteksyonan sila yung ating mga kasabi hindi sila makuha siyempre may mga bikusitos na unang commission on audit Tayong katanungan din, pag makapagpahinga sa sarili ng doktor. at saka sweet po sa Bebe, ng the main reason kaya nila Sapang pinili Bayan, yun pero ay John may Corte kakayahan po sila. para malaman. Pero Ang kung suot pag ng nagpapakita Olonga po po sila, sa wala. 756 News Radio, Biyernes, sa Dida 56. Alas 9 hanggang Patangga po, News Sapang Bayan, hosted John Cortez at para malaman ang mga kagamulongga po sa Dida 56 News Radio at Sapang sa DWA56. lahat po Abangan, Bebe, kuha na kung benepisyo Patangga po, News Rebayan, hosted John Cortez at TV Lang. Ang mga kaganap po sa DW56. meron po hanggang Sapang Bayan sa pag nasa work ka po ang servisyo Ayan, po ng nandito doktor, ulit ang Radio at usapan pa rin natin si Dr. nurses, libre po lahat. Hospital at Kaya lang po, may mga tanungan kanina, no, medyo may pero maganda kasi natin ang ating mga kababayan kung ano bang kailangan, ano bang mga kailangan nila kwento, kung ano pa yung mga ibang na-notice nila, yung mga suggestion. Ngayon, pwede na isa sa mga yung mga mabibigyan natin yung diskwento, ito yung mga services na ano ba yung mga will not anything na kailangan nilang pasyente gamot, ang medical usually kailangan certificates yung mga kailangan dito. So, pag meron po tayo sa hospital, sa ngayon naman po ay medyo nakukumpleto na rin po natin. Ang ginagawa sa gamot to, dahil nga po medical legal na tayo sa Dr. Tamayo Health. Yung tinatawag po ito na point of care program. Ano po ito dati po kasi may PhilHealth, nag-enroll ka. Ang
yung medical suit na ginamit, nagre-range siguro po ng ngayon po kahit wala, basta mamamayan ka po ng ulong mo dito kapagante. Ang sinisi ni Mayor ay pag nakasakit ka po, kahit wala ka po, first grasya ka sa suit ka po na-enroll namin to syudad. Usually po, mga nasa sponsor ka po ng syudad, private lahat po yun sa HDP patients. Pagtiga o looban po ka po. Pero pag rin, So, marami tayong active question para kay ito pong palit naman po nito po sa husgado. Kung ilang sila po ang sila, ano po ito, Balik natin, itatanong pa natin yung mga pero that is opo, pero pag nasa po silang Alright. po ako sa kanila. Dati po, ngayon po ay nakiusap Tuwing po Biyernes, silang 9 hanggang 10:30 ng umaga, Batang Gapo News Radio, Sapang Bayan, host Anthony Bayaro, John Cortez at David Bayaro, para malaman ang mga kaganap sa lungsod ng Olongapo sa DWHL 756. Batang Gapo News Radio, Sapang Bayan, tuwing Biyernes sa DWHL 756. ito po through the initiative. Abangan tuwing Biyernes, 9 hanggang 10:30 ng umaga, Batang Gapo News Radio, Sapang Bayan, Yung pong hapon, Anthony Bayaro, Joe Cortez at David Bayaro, para malaman ang mga matagal na kaganap po sa po. At lungsod saan ng po ito Olongapo ginagamit? sa Hindi na po kailangan DWHL mapakita po yung chance. 756. Isa po ito nagbabalik sa tayo alis dito na sa meron Usapang tayo Bayan, no? natin Sa kayang ipagawa ng bago. Hindi po ba mga second hand na magagansyon. Number 2 po, Questions medyo na tayo? Oo, sige. Tingnan natin yung mga question natin sa Facebook, no? Yung kanyang Jurassic. Actually, yung ibang mga katanungan ng nasagot na ni Carinius brand na dialysis na po yan. Bago meron pang isa siguro sa na mga siya katanungan machine. dito yung katanungan ni Meron pa po Sir na, Neil Roque, no? monitor. Tungkol sa Mga mabibigay electric po sa fan sa ating mga rooms. Oh, No? speaking of Dok, the yung mga medical, pasyente ba natin na pwede ba silang magdala ng mga extra gamit doon? O kunwari, kahit electric fan, pwede ba silang magdala sa Kailangan lang po dyan eh. may dalawang charger ng cellphone. Usually po consumables, gloves, lalo na at summer at tag-init. Kailangan lang po dyan. Ano ba yung policy natin doon? Regarding po doon sa pagdadala po ng mga gamit at hinihiga niya ng mga Anthony, tanong mo yan. Po yan sa laging po ng nga po lungkot si Mayor Olen po. Ngayon, kaya lang po, for the main reason po na, syempre po, matas po. Ito nga po ay sinama na naman ito consumption ng ating utility na ano nga. Kaya lang po, sa nakikita tayo sinasid po natin, kailangan may mental budget. Eh yung ating generator, kasi po ang generator ay Jurassic. At saan po ba kayo makakita para po lumamig buhos, meron po ito luto po namin. Kaya po ang sinabi po ni Mayor, raise niya nga po itong generator, may po tayong pasyente ICU nga po ng ilaw at lumigay ang adjustment po ito. Kaya lang Mayor at po sa papeles para monitor new paggamit. Para po sa hospital na rin po ito. Sa pagkukuha ng tayo po ay nagiging maluwag na may masiyo. Next year, sa lalaking medical mission ng Aloha Foundation. Okay. Kung sila ng medical mission, yung may mga left pala, lahat po masabi mo na tato, ang isa namin sila na magsinamin nila talaga sila po ang nangyari po nagbigay sa protection din po kailangan ng hospital. Isa po rin namin dito na sila mattresses ay ipaprioritize. Opo, kung hindi naman pwede kang gumamit, ito na po maging responsable naman tayo sa pagdala kailangan po So yan, huwag ka mga abusuhin. Siyempre, unahin mo yan. Sir Neil, siguro nasa ICU natin. Sabihin lang natin siguro na meron tayong electric fan. Medyo electric fan sitwasyon. Maging komportable yung magsasaan din natin para mailag. Para sa protection din ng mga pasyente natin. At siyempre pag napayagan tayo, maging responsable tayo sa paggamit nito at huwag nating abusuhin. Going to final po nagpapasalamat po Father Shane Allen ng po itong na andito yan sa Kabalan. We are really in the tanong niya, bakit mahal ang nagpapasalamat. ventilator charges sa Google? Di ba pwede kumuha ng ibang company? Register with nurse. Tungkol po doon po sa
ventilation po. Ang James L. Gordon po kasi, yung pulmonary natin po ay naka-outsource. Ano ibig sabihin po niyan? Hindi po Yung mga, kapag-yan ng James ano L. yung mga Gordon. status? For the main reason na Ba tayo ng hindi po mga- natin kaya kasi mag-maintain ng sa volunteer nurse bago po naka-akino yung equipment. Dati po meron po yan. Ang history po kasi yung masyado pong maratas empleyado na nasa po nag-intapunan na kung meron ang ginawa po natin yun, dyan po pagpasok po ni M. Diyan nila nilagay dad. Yes, isa na-terminated na po kasi nurses na kontrata no, minimit po nga po service na lagi po ako nagpapasalamasyon. So nagpaswell po kami na nanalo na. Meron po kasing higher ang ginawa po natin dyan, pensions or retirement. Dati po kasi tayo, medyo oxygen po natin ay binibili po natin ng oxygen sa Panginoon. Kasi po kailangan po rito na ang ginawa ko binibigay po natin yan, binibigay nurse at saka po lahat ng pumasok po ako dyan po talaga trabaho po sila. Kasi ako po ay so ang ginawa po natin talaga po maraming nalo ay hindi na po sila kanilang mga benepisyo. Ano katulad po dito aming kami tinatawag ko na magkakaroon po kami ng control po natin. Hindi na ma-regulate po natin. Hindi na kasagaan lang po noon. Dito naman po sa ventilator if the main reason medyo na yung kaya lang po kung titignan nyo kasi ang James L. Gordon rin po yan pinakamura po sa lahat po ng pricing. Dati po yung mga natanggap lamang ng 500 per health share, hindi yung sa atin yan, tanggap na po lahat outsource sabi yan. Kaya meron po kami health share. Kaya lang po, affordable naman po po compare nyo ay 4 mil po. Malaki po ang babang araw po nito after natin sa private. Lagi po yun po ang ating ginawa po. Meron natin ang presyo po ng lahat ng servisyo ng James L. Staff na. Ang kagandahan siguro dito ay ngayon regulated na yung mga prices Lahat. Ito nga po ang kaya kung malaki nga po ang tulong nito ng internal auditing unit. Napasalamat tao kay Mayor. Talaga pinalakas na po yung ahensya po. Sabi nga, bakit nga daw kita ako? Isa pang katanungan natin na katanungan. Sabi ko po kay ating Mayor, lagi rin nakataas yung noo at hindi kaya po natin po talaga yung rollen. Kung nakikinig ka sir Pat, ito na katanungan. Sabi niya, libre ang servisyo ng medical Kahit ko lang yan. Kasi may iba tayo, no, needed medicine. Yung mga summer na inaabangan pagka Monday, nag-iiba na yung padayo from medyo konting papasok na yung na inaabatan nating Ang diseases. ano po dyan, tulad yan, yung summer po, ang consult weather, ang servisyo po ng JCL sa number 1 po nito, sa wala po kasi tayo consultation charges, at sa ano na naman po yan, at saka sa outpatient. Kaya lang po, itong mga ang consumables na ginagamit po natin, medyo nagpapabayad. Pag rito, iba na po, for the main reason na kailangan naman po natin maging masustain po ang pangangailangan din po ng James L. Gordon. Kaya lang po, very minimal lang po talaga. Ano yung ano? Kasi magiging samugin yung ating mga bees Kasi na po ang yung mga sinasubsidize kabataan na po ng kadalasan city naglalaro. sa hospital ay yung pagpapasweldo lang po sa empleyado. Yung operations po noon ay kami na po ang gumagawa. Kahit na po servisyo po ang number 1 po continuous and we have to come up with some generating meron po yan lagay at pero number 1 make sure at ito po ay mag-self-medicate yung iba po ang binang iba just wash it, hope, and rinse it, put lotion. Pag hindi pa po nakuha noon, Okay. Yung maglagay ng mga kung ano-ano sa mga nasa. Siyempre yung lotion lang para mawisin yung at saka sasabi-sabi ng mga Meron yatang na kuryente. ngayon naman po ay napakalaman na ngayon po yung mga po sa James L. Wala Gordon. yatang babayad. Unang break yun. Ang ano lang po dyan ay pag nagpa-work tsaka sa iba yung makakasa po sila ng malaking tulong po galing para at least tingnan naman natin sa syudad. Lalong-lalo na po ay sila po ay again, pasalamat tayo kay magpasalamat Lawrence, ha? yung kanina YouTube sa mga kababayan natin. Pa-classify sila. Opo, magpapaklasify sila. Para at least regulated din yung mga discounts na binibigay natin. Paano nga pala, Doc? Actually, nagkarugtong itong question na ito ni Shimel bagong prove ang lalo na po sa may mga pambayad naman daw. ang Kaya lang, mga parang kababayan po na
Ano po ba ang pinipili sistema natin? talaga po. Ang sa ganyan po ay ako na po ang kinakausap po nila at makakaasa po sila ng sa June. Nagkaroon na po tayo. May dispento rin po. Kaya lang po baka hindi ko mabigay lalo na lang dyan. Pero po sisiguraduhin ko po, hindi po sila lalabas. Ito po ay transparent na wala po sila yung kasi transparency and good governance. Pero ano ba yan? Pag hindi the point that this is kasi po ang yung promissory note po kasi isa po yan sa findings ng commission. Inaalaw lang po yung promissory note. At the end po kasi pero po sa private at sa private governance po nito ay makikinamayan po ito ang James Commission Audit. Nakita po nila na medyo Napakaganda ng discussion natin. kaya ako medyo iniipitan po namin ang pagbibigay ng promissory notes at diskwento po sa nahatid nito. mga pasyente po na private patients ng James for the main reason that they opted to be private. So they have the capacity to pay. Kasi kawawa naman po kasi po sana naibigay na natin yung private na yun sa mga kabayan sana. Pero kung pag nag-ward po sila, wala talaga po silang babayaran, lalo na sana sa susunod classify na sila ng interview, class. maliwanagan pa lalo yun. Salamat po. Kuya Anthony, pwede po ba kung batiin ang gandang may bahay? Hey, Jingjing, baby. At saka gusto ko lang po i-congratulate si DJ grade 7 parang ika-classify po tayo. May bayad pa rin po. Depende po sa classification. Kaya lang alawang learning circle. Again, basta nasa Basta word ka, si basta Jewel, babae ma-classify po ka nga, on grade 2 po siya sa second honor po siya. talagang lahat, alam natin Sana nga daw. basta nasa word ka, pero siyempre, at pag nag-graduate ka at nag-congratulate ka, siyempre, siguro naman aasahan natin na talagang kaya matupad ang mga divorce kababayan natin ito. Again, may kayang magbayad. Siyempre, activities natin, may kabayan na may kasiyahan sa may marching sa ospital para makatulong ka pa sa mga mahihirap nating kababayan. At tama po yun, Dave, kasi doon na lang po rin napupunta po yung kanilang Abangan, Very much. subsidize na po News yung Radio, servisyo na hosted by Ann Fortes at David Bayan ang mga kaganapan sa DWHH. Meron pa tayong isang Sapang Bayan, DWHL. Laser. Abangan, tuwing Biyernes, Yung Medya paniniwala News ng mga Radio, doktor, hosted by Anthony Bayan at David Bayaro. Mga kaganapan sa lungsod DWHL Batangas po, Sapang Bayan, tuwing WHL 7. Usap-usap na rin po kami. Abangan, tuwing Biyernes, G.30 ng Umas Radio. Sa Anthony Bayaro, David Bayaro. Paganapan sa lungsod ng WHL 7, Batangas po, News Bayan, tuwing Biyernes, HL 7. Procedure, proseso na ang mga paniningil po ng doktor ay hindi na po manggagaling sa kanila yung desisyon. Ano po ibig sabihin ng based on such a term as a relative value unit, relative unit value na lahat po kasi ng sakit po talaga. Procedure na ginawa sa pasyente. Meron po kaakibat na presyo yan. Yan po ang ating sinusunod na sa GMS. Dati po kasi ang nag-i-decide ng kanilang professional ay yung mga siyempre po subjective. Ang ginawa po natin is to try to be objective as possible. Lalo-lalo na po kasi Tulit ko, itong summer, yung summer, no? So pag may mga ganito kasi sa March 28, habaan na magsaysay at sama na dyan yung Women's Night. Paano natin, lapit sa kailangan nilang bigyan? Again, para sa mga gusto pa mga stalls, meron pa para sa kaligasihan. Porta lang kayo sa may special city hall, sa may second. Going pa rin yung ating provide liga ng mga barangay. Johnson, na ba to? Ngayon kung sino pa yung gawin or you can tap branding sa fan show. yung mga ganyan po na mga Yan, self-protect. Huwag po sila Pa rin, na pumunta Alampagan, Banting, Atid sa inyo, Kerong Gapo, laging bukas po yun. Tinanggal ko na po yung salamin, mga windows, para po at least marinig po yung lagi pong bukas po ang pintuan ng Puntatin yung mga hindi lang yan. opisina para po kung meron pong katanungan ay one of ating 3-on-3 yung basket gaganapin yan sa Atren Rizal Triangle. Kakaroon din tayo. Dito rin Lito, yan, isang ano daw siya, hindi ng mga Pilipino, actually mas lalaro dahil
parang stroke isa ito, na rin daw siya. nakakapag-gain sila Kaya lang, sa mga circuit. gusto niya Laro sila bumili ng rito, generic na to be the gamot, cycling. pharmacy. Ganyan. Ah, So, natin yan, dadaan April 21. Kaya lang, ayaw na daw siya April bigyan ng 20, discount kasi luma i-start na daw si yung reseta So, niya. yung mga gusto mga Pero national ayun naman, riders kung na yan, bakit at yung reseta niya. sila Kasi talaga mabibili siya, no? Mga malalaki yung dahil, bill niya. Again, sa mga longga po, mga kabatang gaban, sa pakikinig nyo sa amin sa ayan, dahil kasama natin si Ganda, mainit. Yung meron Sa marami tayo. reseta po, kung sa James L. Gordon lang po bukas po yun, ang ay alirang. ipapauna po natin, bumili na po natin talaga mabasa ng pharmacist natin yun ay papagawa Di ba lugi? Kasi siya police. para po sa kanya. Diyan po kasi sa pero ang ginawa po namin so ay dapat lahat ng pwede nyo karapatan puntahan ng sa benepisyo ng isang pasyente okay ay lang maibigay kayo sa kanya. Like at for example, sana so kung siya ay ay senior citizen, sa mga mabibigay po nangyayari siya sa sa ating kanya jails yun, sa yung mga 20% servisyo, kung discount. ano yung mga diskwento, na ano Persons pa with yung mga disability, makikita natin sa entitled po rin jails. sa Again, 20%. ako Pa rin nanas, kasi may bisita na ba? Oo, ang mga dapat yung Kaya lang bisita po, natin. kailangan po sila Dahil ang bisita sumunod natin, din po sa proseso. Ano po yun? Kailangan po sila Coffee, mag order naman ng magpakita ating kanilang susunod. isang hot tub order dahil Kasi alam po, naman syempre, natin pag nagbinigay po natin po yung piece discount order po, nalaman natin kung ano na ba yung mga malalaking pagbabago. natatalo rin po. Again, Pero once Okay, po maraming nakikita salamat. po ay talagang, paliwanagan kayo paano ang ating oras magsama na Biyernes para sa pag-usapang bayan dito na Imedya ng DWH News Radio. mabigay po sa kanila ang Anthony kailangan po Bayero, sila. David Bayero. Paganap Ayun po ang ako number one na HL7. Patanggap po News Bayan. Tuwing Biyernes, HL7. Fans. yung mga rules and guidelines na Yes. kailangan para syempre rin naman makategory sila sa ganitong klaseng mga discounts and mga Opo. pribilehiyo. Opo. If kung wala tayong maipakitang mga ganon, pwede naman tayo, again, pwede tayong pumunta sa CSWD para mabigyan tayo ng mga maklasify ulit tayo para mabigay ka agad yung mga diskwento ang kinakailangan nila. At let me add dito. Yung mga nabigyan kong diskwento, pinapa-promissory note ko, minsan meron pa kaming pag-uusap dyan. Ano yan? Kasi pag nabigyan ka na namin ng pribileyo na magkaroon ng promissory note, okay, meron po yan kasing requirement din. Ano yon? You have to show dalawang ID. Okay. O, kasi po yun po talaga ang patakaran ng COA. Opo, kailangan po na magpakita sila. Yung iba nga po, wala, namimilit po, ay pagpasensyahan nyo na po yun. Yung iba naman po ay isang ID lang. Ang kailangan po ay dalawang ID. Dalawang ID. Opo, syempre po, sa ganito lang po kasimple yan. Kung ang kailangan natin ng pribilehiyo, meron din po tayong responsibilidad. Hindi naman po mahirap yung pinapagawa namin. Pero po kung minsan po ay pinapayagan na lang po namin, kaya lang case-to-case basis. Ang gusto ko lang po sana dito sa ating mga kababayan, wala pong problema po ang James L. Gordon. Pinipilit po namin na magbigay talaga na lahat ng serbisyo, pati nga po doon nga po sa diskwento at saka promissory note. Kaya lang po meron po itong mga kaakibat na mga requirements. Sana po ma-satisfy lang po nila yan. Hindi naman po, all they have to do is just mga IDs lang po ang kailangan para po ma-avail nila ito. Doc, follow up ko lang dun sa tanong kanina tungkol dun sa senior citizen. Paano nga ba, Doc, pag hindi na makapunta yung senior citizen dun sa ospital? Paano ba, pwede ba natin papuntahan yan sa doktor, sa nurse, or dun sa bahay niya para lang may pakita yung reseta at mabago? Ay, pwede rin po. Kaya lang po dito, ang maganda po nito ay malaki po kasi ang ugnayan ngayon ng James L. Gordon sa City Health Department. Opo, ngayon po ang head po ng City Health, ang ating buting si Dr. Roderick Bustamante. Kababata ko po. Kababata ko po ito, best friend ko po ito, kaya po masyadong malapit po. Kami, pati po ang aming ahensya po ngayon ay masyadong malapit na rin. Pwede po tayo rin makiusap po sa mga, mas malapit po kasi yung mga health centers. Opo, for them. Opo. At ito po ay pinag-iigting talaga rin po ni Dr. Bustamante. Napakasipag po na tao niyan. Parang si Mayor po rin yan. Wala pong kapaguran yan. Walang kapaguran. Always on the go. Always on the go din po yan. Yun, so yan, no, para at least malinaw sa mga kababayan natin na sa mga diskwento ay makukuha natin, pero may kaakibat yan na responsibilidad at makakailangan natin, una, para maproteksyonan sila at maproteksyonan yung
yung ating mga kasama sa ospital. Opo. Siyempre, hindi sila makasuhan or makuha or siyempre may Opo. mga Lalo maliit po na ngayon, requisitos na kailangan napakahigpit po ng Commission on Audit ngayon. Opo. Marami pa Opo, tayong yun. katanungan, Dave. Mag-break muna tayo para naman makapagpahinga sa pagsagot si Doc Si Jewel. Doc. Oo, Sige. mainit. Hot topic. Abangan tuwing Biyernes, alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Patangga po News Radio at ang Usapang Bayan, hosted by Anthony Bayarong, John Cortez at David Bayarong, para malaman ang mga kaganapan sa lungsod ng Olongapo sa DWHL 756. Patangga po News Radio at Usapang Bayan tuwing Biyernes sa DWHL 756. Abangan tuwing Biyernes, alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Patangga po News Radio at ang Usapang Bayan, hosted by Anthony Bayarong, John Cortez at David Bayarong, para malaman ang mga kaganapan sa lungsod ng Olongapo sa DWHL 756. Patangga po News Radio at Usapang Bayan tuwing Biyernes sa DWHL 756. Abangan tuwing Biyernes, alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Patangga po News Radio at ang Usapang Bayan, hosted by Anthony Bayarong, John Cortez at David Bayarong, para malaman ang mga kaganapan sa lungsod ng Olongapo sa DWHL 756. Patangga po News Radio at Usapang Bayan tuwing Biyernes sa DWHL 756. Ayan, nandito ulit tayo sa Batangapo News Radio at Usapang Bayan. Again, kasama pa rin natin si Doc Jewel Manuel, ang Hospital Administrator ng James L. Gordon Memorial Hospital. No, marami na tayong katanungan kanina, no? Medyo hot topic tayo ngayon dito sa may James L. Gordon Memorial. Pero maganda kasi naliliwanagan natin ang ating mga kababayan patungkol sa mga kung ano bang kailangan, ano bang mga kailangan nila para makakuha sila ng mga diskwento, at kung ano pa yung mga ibang nakita nila or na-notice nila na pagbabago, at syempre mga suggestion ng mga kababayan natin, no, na pwede pang mabago natin sa ating sistema. At ngayon, question ulit. Isa sa mga siguro question natin, Doc, yung meron kasi na raise ng question before is yung ating medical legal. Ano ba yung mga fees natin sa medical legal? Will that fall into the classification pa rin if you are on nasa ward ka and nasa mga semi-private? Opo. Ang medical legal po natin dito, usually kinailangan po ito yung mga medical certificates for medical legal cases. Ano po yung mga kailangan dito? Pag meron pong usaping legal, kunwari nabangga, nasaksak, ayan po usually. O kaya po nasaktan, nabugbog, na-rape. Yan po. Okay. Ang ginagawa po natin dito ay socialize po ito. Meron po tayo kasing tatlong medical legal consultants dyan. Si Dr. Tamayo, Arnildo Tamayo, si Dr. Boyet Ortiz, at saka si Dr. I forgot the other name pag tiga Olongapo po, hindi po sila naniningil. Okay. Ang paniningil lang po rito, yung medical certificate, yung papel po na ginamit, naniningil po kami nagre-range siguro po ng 50 to 100 pesos ito. Okay. Opo, pero po yung pag tiga Olongapo po, hindi po naniningil itong ating tatlong doktor. Okay. Ang sinisingil po nila ay pag tiga Olongapo ka, pero na disgrasya ka sa Subic, ang hinihingi po lang nila ay minimal fee for them to, para pang gasolina. Okay, usually po mga nasa 1,000 lang yata po ito. Pero pag nasa private na po kayo, syempre they will be considered as private patients. So ito pong ating mga doktor ay maniningil na po sa kanila. Pero pag tiga Olongapo po ay very minimal pa rin po. Pag nasa iba po, ang tingin ko po naniningil sila ng 3,000. Ito naman po ang kapalit naman po nito ay sila po ang haharap po sa husgado.
Opo, at kung ilang hearing po yun, sila po ang hihirit daw po. Ganun lang. Sila magre-represent. Parang, ano po ito yung highly specialized witness or technical witness ang tawag sa kanila. Kasi Pero that is pag nasa private ka. Opo, pero pag nasa ward ka po, wala po silang nakiusap po ako sa kanila. Dati po kasi meron talaga. Ngayon po ay nakiusap po ako sa kanila na wag na po silang maningil at umokay naman po sa kanila. Kasi siyempre ito, kawawa naman yung mga biktima. Halimbawa, kung na-rape ka o tapos magpapamedical legal ka, tapos sisingilin ka pa, di ba? Na-rape ka na nga, sisingilin ka pa ng charges. So basta taga-Olonga po ka, nasa ward ka, or kahit na OPD ba? Meron din po, opo. Basta po kailangan po, kung magkakaroon po ng usapin po dyan, don't hesitate to come and visit my office. Visit your office. And, hindi po sila mapapahiya po sa akin. Ayan. Ano tayo, no? Bago tayo kumuha pa ng mga ibang tanong, Doc, meron tayo ditong yung German Foundation donation natin, no? Ano yung mga nakuha natin dito sa mga donation na to at saan natin to ginagamit? Ito po, meron po kasi nga through the initiative of Kagawad Luigi Lipumano. Meron po silang kinausap na isang foundation which is called the Lotus Foundation. This is based in Germany. Nagbigay po sila, nag-donate po sila ng marami pong equipments ngayon. Katulad po ngayon, ngayon pong hapon, ay dadating po sila at i-witness po namin yung pagbubukas ng mga karton na ito. Okay. Ano po ang naandito po? Magkakaroon na po tayo ng endoscopy machine. Matagal na pong wala tayong endoscopy machine po. At saan po ito ginagamit? Ito po yung hindi na po kailangang maoperahan po para po makita po yung tiyan. So ito po, isa po ito sa highly specialized na equipment na meron dati tayo na nasira at hindi na natin kayang ipagawa. Ngayon po magkakaroon na tayo ng bago. Hindi po bago, kundi donation. Mga donation to, mga ano po ito, hand. surplus po ito na second hand na magaganda po, Okay. in good condition. Number 2 po, magkakaroon po tayo ng medyo magandang dental chair. Ito nga po, tuwan-tuwa nga po dito si Dr. Arbitria at yung kanyang Jurassic na dental chair mapapalitan na. Okay. Magkakaroon din po tayo ng karagdagang Fresenius brand na dialysis machines. Okay. 3 po yan. Bago meron pa po tayong 2 additional na anesthesia machine. Opo. At meron pa po rito po akong nakita na mga patients monitor. Okay. Opo, all in all po, ang mga mabibigay po sa atin dito ay mga 20 equipments, medical equipments. Speaking of donation, dahil dyan may nag-text. Ang sabi, galing to kay Sir Alex Hermoso. Ang sabi niya, nag-visit kami sa Women and Child Protection Unit recently. Sabi niya, ang tanong niya para sa inyo, Doc Jewel, ano ba ang mga medical equipments ang kailangan for genital medical exam? Ang kailangan lang po dyan ay napakasimple lang naman po. Mga speculum lang po ang kailangan dyan. Usually po, consumables nga ang kailangan dyan. Mga gloves, mga gano'n. We don't need any advanced medical equipment sa ano po. Kailangan lang po dyan yung mga at meron naman po tayo. Mga consumable lang. Mga consumable goods lang po. Doc, meron ding question yung tungkol sa mga hospital beds, yung mga foam. Ano na po ba yung update natin dyan? Kasi, siyempre, hinihigaan niya ng mga pasyente natin, di ba? Anthony, magpapasalamat nga na itanong mo yan. Ngayon po talaga, isa nga po yan sa laging inaangal po. Sa totoo lang nga po, masyado nga po nalulungkot si Mayor Roland po dyan yung nakita niya. Ngayon po ay wala na po tayong maayos na hospital bed, foam, mattress, that's the correct word, mattress po. Kaya lang po ay ito nga po ay sinama na natin po sa aming annual procurement plan. Kaya lang po ang inaano nga po ni Mayor ay ipaprioritize natin. Ang pinprioritize po kasi po natin ngayon sa pagbibili ng supplemental budget, humingi po ako ng supplemental budget, ay yung ating generator. Okay. Kasi po ang generator po natin, pag nakita nyo po, ay Jurassic na rin po. At saan po ba kayo makakita ng generator po na
para po lumamig, ay kailangan pong buhos, meron po itong katabi na poso. Opo. At ito nga po ang sinabi po ni Mayor, pinaprioritize niya nga po itong generator kasi po marami po tayong pasyente po sa ICU. Pag nawalan po tayo po ng ilaw at bumigay ang ating generator, malaking question po ito. At nagpapasalamat nga po ako kay Mayor at ngayon po ay harap po ako sa inaayos na po ngayon yung papeles para mag-acquire tayo ng brand new na generator po. Para sa ano yan? Para sa ating ito hospital. naman pong para po sa hospital mattress po. Naka-earmark na rin po ito para po sa pagkukuha ng po ng pondo. Kaya lang po may magandang balita naman po kasi next year meron po kasing isang malaking medical mission na i-sponsor ng Aloha Foundation naman of Hawaii. Okay. Ano po ito? Magbibigay po sila ng medical mission, i-treat po nila yung may mga cleft lip, cleft palate, thyroid, lahat po ng cataract. Dahil po rito ay sinamahan po namin sila na maglibot po sa ospital at nakita po nila talaga ang sitwasyon ng ospital. So, ang nangyari po nito ay pinagbigay po kami, pinasubmit po kami ng mga kailangan ng ospital. Isa na po rito, number 1 priority namin dito na sinubmit ay yung hospital mattresses. At ang sabi nga po nila, ipaprioritize po nila ito. Opo, kung hindi naman po, ito na po yung pangalawa nating priority na bibilhin kung hindi po maibibigay po na after ng generator. Ito na po. So yan mga kababayan natin, yung mga mattress, syempre unahin mo ng tama naman yon. Unahin natin yung generator dahil pag yan pumalya, yung mga nasa ICU natin na mga pasyente malalagay sa malalagay sa ano ba tawag mo ron? Medyo critical na critical na sitwasyon. At dahil din yan sa pagsasaayos pa rin ng mga linya ng kuryente natin na OEDC, madalas pa rin na nagkakaroon tayo ng mga ganyang klaseng pagpatay ng kuryente. So, very critical. Okay, and then next, paki-announce din, merong text ulit si Sir Alex Hermoso yung tungkol sa parang isang medical mission nyo with Preda Foundation and Philippine Band of Mercy. Yes, oo. Nakipag-usap na rin po sila sa akin. We're now going to finalize na po yung detail. Pero po nagpapasalamat po ako kay Father Sheikh Allen ng Preda at saka po itong Divine Mercy po na andito po nakalocate po yan sa Kabalan. They are we are really in the stage po of finalizing all things. At nagpapasalamat po kami po sa kanila ng malaki. Yung mga gustong pumunta dyan sa medical mission na yan, ang sabi ni Sir Alex, register with Nurse Michael CP number 0919-993-2731. Ulitin ko, sa number mag-register kayo para maano kayo dyan sa medical mission na yan. It's 0919-993-2731. Dave, may mga questions pa ba tayo yan? Meron tayo isa yung mga yung mga volunteer nurses natin. Ano yung mga status nito? May mga na-hire ba tayo ng mga volunteer nurses, mga ganyan? Dito po sa volunteer nurse, bago po ito sagutin kasi po nakaakibat po rito po yung mga items po na empleyado natin sa James L. Gordon. Ang history po kasi ngayon ng James L. Gordon, masyado pong marami ang ating empleyado dyan. For the main reason na dyan po naging tapunan dati. Kung meron pong political accommodations na gagawin, dyan po nilalagay yung item. Dyan nila nilagay dati yung mga item ng mga nila. Yes, dahil po doon po ngayon ay ubos na po yung mga items. So ito po mga volunteer nurses natin ay pag minimit ko sila ay lagi po ako nagpapasalamat sa kanilang dedikasyon kahit po wala pong sweldo po sila. Ito po kasi, meron po kasing hierarchy yan. We can only hire them if there are resignations or retirement. Kasi po ngayon po nga, cash trap po tayo. Medyo mahihirapan po kasing gumawa po ng item ang ating personnel office sa pamumuno ni Ma'am Angie.
Kasi po kailangan po rito ng pondo. Kaya lang po ang ginawa ko po rito, lahat naman po ng pagod ng nurses, itong mga volunteer na ito, at saka po lahat ng ating empleyado. Kasi po yung pumasok po ako dyan po talaga, nagkaroon po ng maraming trabaho po sila. Kasi ako po ay very, ako, critical po ako sa mga data. So talaga po marami po silang ginagawang trabaho ngayon. Kaya lang po, ito po ay pinapalitan ko po na kanilang mga benepisyo. Ano po ito? Katulad po itong aming PhilHealth sharing. Meron po kami tinatawag na PhilHealth share. Ito po, may nagkaroon po kami ng pondo from the PhilHealth at inahati-hati po namin ito. Sinama ko na rin po, dati po wala po itong mga volunteer nurses, hindi kasama po sila sa hatian. Ang naghahatian lang po noon ay mga active na doktor, category na active, mga personnel natin na with permanent and casual status. Yung mga naka-contractual po at saka JO, job order, volunteer, yung balikatan na po yan, janitorial services natin sa ospital. Yung CSSU natin, hindi po nakakatanggap po yan. Dati po yun, at ito pong mga nakakatanggap dati, nakakatanggap lamang ng 500 pesos per PhilHealth share. Ngayon po, yung pagpupo ko po dyan ay nakakatanggap na po lahat. Basta po pumapasok sa hospital, makakatanggap po ng PhilHealth share. Dapat po minimum po ito of 3 months para po kasi makatanggap po sila. Ang tinatanggap na po nila rito, ang pinakamalaki po kung binigay per empleyado ay 4,000 noong nakaraang Pasko. Ngayong araw po nito, after ko po sa programang ito, ay may meeting po kami malaki po ngayon sa James L. Gordon at i-announce ko nga po yung PhilHealth share na naman nila. At least ngayon, para sa mga volunteer natin, meron na silang konting sila. Panggastos. Meron na para sa ano. Okay, napakagandang pagbabago yan sa ating hospital at na bibigyan halaga yung mga staff natin, lalo na yung mga volunteer, na bibigyan na sila ngayon ng kahit konting mga suporta galing sa ito nga po ang kaya ko po ginagawa ito ay gusto ko pong mabalik sa mga empleyado yung kanilang sense of ownership, yung malasakit. Kailangan po kasi ito Hindi po kasi magmamalasakit ang isang tao kung hindi mo po siya binibigyan ng kahalagaan. Ito lang po, hindi lahat po, malaki po ang pinagbago po natin. Sabi nga po nila, bakit nga daw po ako pag nakikita ako, nakikipagkamay ako sa mga tao, ay lagi akong nakayuko. Sabi ko po, kailangan akong yumuko dahil ang ating mayor lagi rin nakayuko. Hindi pwedeng nakataas yung noo ko at hindi kami bagay. Kaya po, kailangan tularan po natin po talaga lagi ang actuations ni Mayor Roland. Ayan, very, very humble and very talagang malapit sa tao. Si Mayor, bihirang mong makitang hindi nakasmile yan. Laging nakasmile. Opo. Kahit pagod na, walang kapaguran nga yan. Pagod na yan, nakasmile pa rin yan. Maiba tayo, para medyo at the end of our discussion, Doc, ano yung mga summer diseases natin na inaabangan pagdating ngayong summer? Dahil siyempre, nag-iiba na yung panahon, galing tayo from medyo konting taglamig, ngayon papasok na yung tag-init natin. Ano yung mga inaabatan nating mga common diseases pagdating ng summer? Usually po yan, summer po, change of weather na po, number 1 po dyan, allergy. Okay. Pag nagkakaroon po ng allergy ang isang bata po, ang number 1 po nito, allergy, be it allergy, ito yung mga tigdas po. Yan, ano na naman po yan, dadami na naman po yung ating tigdas, sore eyes, sunburn. Ito po, ang mapapayo ko lang po rito ay wag po silang mag-self-medicate. Okay. Pag nakita na po nila na medyo iba na po ang kanilang pakiramdam o yung mahal nila sa buhay, pag hindi po ito nakuha ng paracetamol, try to go to the nearest city health or yung health center, o kaya po dito po sa emergency room o outpatient po ng James L. Gordon. Ano yung kasi syempre alam naman natin magiging summer, di ba? Dudumugin yung ating mga beach, di ba?
Tsaka yung mga kabataan natin, wala na rin pasok. So, kadalasan yan, nasa labas ng bahay, naglalaro, mabababad sa initan, no? Siyempre, siyempre mayroong mga konting irritations lang, medyo sumakit yung balat. For first aid purposes, ano yung pwede nilang gawin ng mga magulang natin para doon sa mga bata or nung mismong mga beach goers natin para medyo ma-alleviate yung pain ng skin irritation na yan. Okay, O sunburn. Number 1 po, para po maiwasan natin konti yung sunburn, try to apply yung mga protector natin. Okay. Meron po yan. Kung hindi naman po nakalagay at medyo na-sunburn na po, number 1, don't scratch. Okay. Number 2, don't put anything. Huwag po mag-self-medicate. Yung iba po naglalagay ng toothpaste. Yung iba nag-ano po. Huwag po. All they have to do po is just wash it and apply soap and rinse it. Then after po nun, put lotion. Lotion lang po. Pag hindi pa po nakuha nun, try to seek consult to the doctor. Okay. Yun lang po. So, wag na kayong maglagay ng mga toothpaste or mga kung ano-ano sa mga balat nyo. At least, siyempre yung lotion lang para ma-moisten yung... At saka wag pong maniniwala sa sabi-sabi ng mga kapitbahay. Opo. Yan ang Doon po isa kasi sa nagkakaroon po ng ng mga problema. Pilipino. Opo. Yun po ang isa po sa nagiging problema natin. Punta na lang sila sa Ngayon naman po ay napakalapit naman, madali pong lapitan na ngayon po yung mga ating empleyado po sa James L. Gordon at saka dito po sa ating CTL. Mga health center natin. Bigyan po nila po ng break yun po na, ano po nila, i-try po nila. Opo. Siguro tsaka sa iba, yung kung may mga masasabi nating nagkaroon ng masamang experience from before, let's give it another go. No? Okay. Para at least tingnan naman natin yung mga pagbabago natin sa hospital at sa mga serbisyo natin na ibibigay sa atin. No? So, again, magpapasalamat tayo kay Doc Joel. Before nating magpasalamat, Doc Joel, meron ka pa bang gustong sabihin or mga future na announcement para sa mga kababayan natin? Ang masasabi ko lang po para sa ating mga kababayan ay ang James L. Gordon po ngayon ay pinipilit po natin na pagandahin ang ating serbisyo. Kahit na po medyo konti po ang ating pondo. Pinipilit po namin na baguhin ang kultura ng mga empleyado rito. Patuloy nga po ang aming mga seminars para po bago po ang ma-improve ang pagbibigay po ng serbisyo po, lalo na po sa mga maralitang mamamayan ng Olonga po, mga kababayan po natin. Pangalawa po ay pinipilit po namin na talaga pong maging transparent dito. Sa katunayan nga po ay lahat po, nilagyan ko po ng lahat ng proseso po para at least makita po natin lahat ng detalye, lahat ng data dito po sa James L. Gordon. Nagkaroon na po tayo rito ng maraming resibo sa isa pong sangay, lalo na sa accounting. Nag-umpisa po ako dyan. Tatlo lang ngayon po. Nasa 10 na po ang ating accounting personnel. Opo, ito po ay para lang po maging transparent po tayo. Yung mantra po ng ating mayor na si Mayor Roland Paulina na transparency and good governance. It is not just a slogan in James L. Gordon, but we make it a point that this is a way of life po, for us. Kasi po ang bottom line lang po nito, pag po ang empleyado, dapat po kasi ang the goodness will start from our house. Opo, lahat po ng initiative. Kaya po yun ang ginagawa po natin. Pinapaligaya po natin po ang mga empleyado ng James L. Gordon para po doon hindi po mahirap sa kanila na magbigay po ng serbisyo. At then po kasi pag pinasayam niyo po ito, lahat doon ng empleyado natin at pinakita po natin sa kanila yung good governance. And ang end po nito ay makikinabang dito yung mga mamamayan, mga pasyente ng James L. Gordon Memorial Hospital. Tama yan. Okay. Napakaganda ng discussion ngayong umaga. Talagang natin si talagang Doc Joel. mapalad tayo ngayon, no? At nakapanayam natin si Doc Joel at naliwanagan tayo doon sa mga katanungan ng ating mga kababayan, no, tungkol sa James L. Gordon, sa mga serbisyong hinahatid nito at kung ano pa yung mga diskwentong
na binibigay nila at matatanggap natin, no? Again, kung napakinggan nyo yung pag-uusap natin ngayon, dumaan lang tayo sa proseso. Lahat naman yan maibibigay ng ating ospital. Basta syempre nasa tamang proseso lang at hindi naman ganon kabibigat yung mga hinihingi nilang mga requirements. Minsan ID lang or minsan magpa-classify lang tayo sa CSWD para talagang maibigay sa atin yung tamang diskwento na kailangan ibigay. Again, maraming salamat po Doc Joel sa pagpayag nyo na ma-interview namin kayo rito. Maraming salamat at sana sa susunod ma-interview ulit namin kayo para maliwanagan pa lalo yung mga kababayan natin. Maraming salamat po Kuya Dave, Kuya Anthony. Pwede po ba mag-request? Sige. Gusto ko pong batiin ang aking napakagandang may bahay. Si Jingjing, baby, I love you. At saka po yung gusto ko lang po i-congratulate yung aking panganay na si DJ, si ate na grade 7 po siya ngayon sa RH Regional Science RS pala, Regional Science High School. Ano po siya, third honor siya ngayon. Wow, congratulations! Yung akin pong pangalawa, may award po siya ngayon sa Learning Circle, si Justin. At yung akin pong pangatlo, yung bunso ko, yung aking junior, si Jessie Jewel, babae po ang aking junior. Ano po siya? Grade 2 po siya sa SPED, second honor po siya. Wow, talagang talagang lahat sumusunod sa mana nga daw po sa nanay. Mana kay mami. Mana kay mami. Sana kay daddy. Mana kay mami at kay daddy. Congratulations sa yung tatlong chikiting at gagraduate. Panahon ng graduation ngayon, opo. Talagang kino-congratulate namin yung mga gagraduate ng prep, ng elementary, at siyempre yung mga high school. At sana matupad yung mga pangarap nyo, yung mga endeavors nyo, no? Pagdating nyo ng college. Again, maraming salamat, Doc Joel. And meron tayo dito, yung mga summer activities natin, no? Again, babalik na yung ating Kalye Kasiyahan sa may March 28. Babalik na yung ating Kalye Kasiyahan. That's every Friday and Saturday night, no? Oo, yung mga ibang announcement, Dave, i-announce natin yan sa pagbabalik natin ng Batanggapo News Radio. Okay. Okay, thank you. Abangan tuwing Thank you very much. Doc, salamat. Thank you. News Radio. Sapang Bayan, hosted by Anthony Bayarong, John Cortez at David Bayarong para malaman ang mga kaganapan sa lungsod ng Olongapo sa DWHL 756. Batanggapo News Radio at Usapang Bayan tuwing Biyernes sa DWHL 756. Abangan tuwing Biyernes alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Batanggapo News Radio at ang Usapang Bayan hosted by Anthony Bayarong, John Cortez at David Bayarong para malaman ang mga kaganapan sa lungsod ng Olongapo sa DWHL 756. Batanggapo News Radio at Usapang Bayan tuwing Biyernes sa DWHL 756. Abangan tuwing Biyernes alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Batanggapo News Radio at ang Usapang Bayan hosted by Anthony Bayarong, John Cortez at David Bayarong para malaman ang mga kaganapan sa lungsod ng Olongapo sa DWHL 756. Batanggapo News Radio at Usapang Bayan tuwing Biyernes sa DWHL 756. Abangan tuwing Biyernes alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Batanggapo News Radio at ang Usapang Bayan hosted by Anthony Bayarong, John Cortez at David Bayarong para malaman ang mga kaganapan sa lungsod ng Olongapo sa DWHL 756. Batanggapo News Radio at Usapang Bayan tuwing Biyernes sa DWHL 756. 756 sa lungsod ng Olongapo. Kasapit ng KDP. Abangan tuwing Biyernes Anytime.
6:30 ng umaga. Pasok na po News Radio at ang Usapang Bayan, hosted by Anthony Bayaro, Joe Cortez at David Bayaro, para malaman ang mga kaganapan sa lungsod ng Olongapo sa DWHL 756. Batanggap po News Radio at Usapang Bayan tuwing Biyernes sa DWHL 756. At nandito pa rin tayo sa Batanggap News Radio at Usapang Bayan. Ako ulit si David Bayarong. Kasama natin dito si Kuya Anthony Bayarong. No? Hello. And inuulit ko, itong summer, marami tayong mga activities ngayong summer. No? Unang-una na dyan yung pagbabalik ng ating Kalye Kasiyahan. Kick-off yan sa March 28. Dyan sa kahabaan ng Magsaysay. At syempre, kasama na dyan yung Women's Night. Dyan yan sa may area ng malapit sa may Tropical Bay Restaurant, no? Again, para sa mga gusto pang kumuha ng mga stalls, meron pang mga available stalls para sa Kalye Kasiyahan. For inquiries, punta lang kayo sa may Special Events Office dyan sa may City Hall, sa may 2nd floor. At syempre, ongoing pa rin yung ating fan shoot, sponsored by Liga ng mga Barangay, headed by Cap Randy Shonson, sa may sa may Biak na Bato. Ngayon, kung sino pa yung gustong humabol, diretso lang kayo doon, or you can contact Cap Randy Shonson para sa sa fan shoot na yan, no, para matuto kayong bumarel, at least self protection yan, di ba? At para sa Kalye Kasiyahan pa rin, magkakaroon tayo ng Kalampagan Battle 2014. Hatid sa inyo yan ng Samahan ng Musikerong Gapo Incorporated. Band competition yan sa Mugay. Sa March 28 din yan, sa may Kalye Kasiyahan. So, yung mga, natin dyan, meron pa rin isa, yung, Andyan si That's My Tomboy. Si That's My Tomboy, featured siya dyan sa may Kalye Kasiyahan, no? Lahat ng finalist ng That's My Tomboy, nasa may Kalye Kasiyahan. So, punta tayo dyan, tangkilikin natin yung mga programa natin ngayong summer. Hindi lang yan, i-announce na rin natin na meron tayong mga sporting activities ngayong summer, no? One of which is yung ating 3-on-3, yung basketball 3-on-3, nagaganapin yan sa Atrenta, dyan sa may Rizal Triangle, no? And also, magkakaroon din tayo, dito rin gaganapin yung isang leg sa Litor de Pilipinas. Ay, no? oo nga pala. Yan, isang malaking event yan dahil hindi lang mga Pilipino ang maglalaro dito, kung hindi mas maraming foreigner ang maglalaro dahil isa itong parang isa itong point system na nakakapag-gain sila ng points para sa sa mga circuit, tawag yan circuit. So pag naglaro sila rito, makakakuha sila ng points to be the cyclist of the year, mga ganyan. So panoorin natin yan, dadaan yan sa atin dito sa may April 21. Dito sila mag-finish ng April 21 at i-start sila ng April 22. So, yung mga gustong manood, makita yung mga international riders na yan, punta lang kayo at mapapanood nyo sila. Talaga mabibilis yan, no? Mga professional yan, mga yan. Talaga malalaki yung binti niyan at mabibilis. So, again, sa mga kababayan natin dito sa Olongapo, mga kabatang gapo, salamat sa pakikinig nyo sa amin sa isa na namang magandang talakayan dahil kasama natin si Doc Jewel kanina. Oo, no? Maganda, mainit. Mainit ang pero talakayan bago tayo natin. maliste, gusto ko lang i-announce dahil Women's Month ngayon, bukas po ang ating nominasyon para sa Ulirang Kababaihan. Yan po, pwede po kayo mag-submit ng inyong nomination sa Barangay Affairs Office o sa special events. Yan. So, Dave, bakit nga ba walang Men's Month? hindi ko nga kaalam eh. Hindi ba lugi tayo dyan? Dahil walang may Kasi sa Women's police, Month. sa police may Women's Day. May Women's Days. Wala naman Men's Days. Oo, ba't ganun? Biro lang yan. Pero ngayon ay ginugunita natin ang Women's Month. So, again, yung nomination na yan, pwede nyong puntahan sa Barangay Affairs Office or sa Public Affairs Office. Punta lang kayo doon. At maraming salamat. At sana yung mga kabatang gapo natin ay naliwanagan, no, sa mga kung ano ang nangyayari sa ating James L. Gordon Memorial Hospital, kung ano yung mga serbisyo na ibibigay nila, kung ano yung mga diskwento na pwede nating makuha, at kung ano pa yung mga future na makikita natin sa James L. Gordon Memorial Hospital. Again, ako ulit si David Bayaro. Teka lang, hindi ko pa rin na-announce kung sino yung bisita natin next week.
Meron ba? Oo! Akalain mo yun? Sino nga dapat yung bisita natin ngayon? Sino ba? Sino ba? Next week, Sino ba? ang bisita natin, promise na talaga, si Police Director ng Olongapo City Police Office, si Sir Pete De Los Reyes. Ayan. So, peace and order naman ang ating susunod na topic. Peace and order. Alam mo, Next week. isang hot topic na naman yan, no? Oo. Peace and order. Dahil alam naman natin na medyo malaking usapin yan ngayong peace and order na hindi sa Olongapo. Pero malalaman natin kung ano na ba yung mga pagbabago, no? Mga malalaking pagbabago sa ating bagong CD. At again, Okay, maraming salamat sa pakikinig sa amin. At sana napaliwanagan kayo paano mga batang gapo. Tapos na ang ating oras. Magsama-sama muli tayo sa susunod na Biyernes para sa Batang Gapo News Radio at Usapang Bayan. Dito lang yan sa Apo Radio DWHL 756. Right, thank you. Batang Gapo News Radio at ang Usapang Bayan. Host Anthony Bayero, Joe Cortez at David Bayero para malaman ang mga kaganapan sa lungsod ng Olongapo sa DWHL 756. Batang Gapo News Radio at Usapang Bayan tuwing Biyernes sa DWHL 756.